Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. At ito po talaga ay napakasarap po talaga sa pakiramdam mga ka-action. Talagang kung marinig nyo po ang sigawan ng ating mga kababayan sa Taytay Rizal ho, talagang parang tatagos talaga sa puso nyo mga ka-action. So alam naman ho natin na nagpakita ng suporta ang taga-Lasal. At nagpakita din ng suporta ang taga-Bataan nang bumisita si Attorney Leni Robredo para magkaroon ng mga meet and greet at pagplanuhan ang mga magagandang project dahil sa mga volunteer po ito, mga project na kung ano ang pwedeng mga project na ipapatayo o i-create nila sa pamamagitan ng pondo ng kanyang angat buhay. At ito na nga po mga volunteer po ang madalas niya na i-meet and greet ho at ang kanyang mga taga-suporta. So, ito ho mga ka-action, may nakita po akong post 1 hour ago o 2 hours ago na po siguro ito. So, ito po ay mula sa Taytay. Ewan ko lang ho sa inyo ha, kung kayo po ba ay talagang, baka lulundag ho kayo sa sobrang saya. Dahil sa sobrang sigaw na Leni Robredo mga ka-action, ay madadala ka po mga ka-action. Parang nanumbalik talaga yung rally ho mga ka-action. Na kung ano po yung naririnig natin nung rally nung last 2022, ganun at ganun pa rin na walang kakupas-kupas kapag makita si Attorney Leni Robredo, parang election lang ho mga ka-action. So ito po, wag na po natin patagalin. Panuorin na po natin itong video ito galing sa Taytay Rizal. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin. Grabe naman. Nakakaiyak ang ganitong sistema, sitwasyon ho mga ka-action, no. Nawala pa rin kakupas-kupas talaga si Attorney Leni Robredo sa kanyang mga taga-suporta, no. Kaya naniniwala pa rin ako na buo pa rin ang tiwala ng kanyang mga taga-suporta. Mula noon hanggang ngayon is nanatili pa rin sa puso't isipan natin na ang Attorney Leni Robredo ay ang hirap-hirap talikuran dahil sa maganda niyang mga advocacy. Kaya ako po mga ka-action, pinapangarap ko po talaga na tumakbo si Attorney Leni Robredo bilang isang senador ngayong midterm election sa 2025 ho mga ka-action sa pagka-senadora. At siyempre naman, kasi napakasarap kasi sa pakiramdam na may isang leader na kagaya ni Attorney Leni Robredo na sobrang mapagmahal at makamasa ho talaga mga ka-action. Kasi kung hindi po yan makamasa, kung talagang ano lang ni Attorney Leni Robredo during campaign lang o pag nasa pwesto rin siya magpapakitang kilas, dapat hindi niya na tinuloy yung magagandang advocacy niya. Pero anong ginawa niya? Kahit nasa private sector po siya, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa ating mga kababayan. Di ba? Ang laking tulong po. Alam niyo po kung anong malaking impact yan sa ating mga kababayan, yung mga tinutulong niya, yung mga dinudunit niya ng mga dormitory, mga eskwelahan.
Di ba? Di ba ang laking tulong niya at laking papasalamat ng ating mga lalong-lalo na sa dorm? Oh, laking papasalamat niya ng mga magulang. Kasi may mga estudyante tayo na nakatira sa liblib na lugar at nagko-consume ng 3 oras bago makarating ng eskwelahan. So kung makabil sila doon, kung isa sila sa mga beneficiary ng dormitory na ibinigay ng Angat Buhay, so malaking advantage na po yun at safe at mapanatag na po ang isipan ng kanilang mga magulang. Dahil kung sila ay isang beneficiary, siyempre mag-i-stay na po sila doon sa dormitory. So baka lingguhan na lang ang uwi nila. So instead na araw-araw sila umuwi, aga, hapon, so makakasave sila at makakapagpahinga at makapag-aral ho sila ng maayos dahil weekend na lang ho sila umuwi sa kanilang tahanan, di ba? Unlike dati na halimbawa kung hindi pa sila nakaabil sa nasabing dormitory, grabe ho talagang oras ang naginugugol. Madaling araw pa lang umaalis na sa kanilang mga tahanan para umabot ng flag ceremony. Anong oras ba ang flag ceremony? 7:30. So ibig sabihin umaalis sila doon mga alas 4 ng madaling araw, 'di ba? Kaya ang laki-laki ng papasalamat natin na may isang Angat Buhay program na pinamumunuan ni Attorney Leni Robredo na walang hangad kung hindi tumulong sa ating mga kababayan sa kanyang abot ng kanyang makakaya. Ang laki kayang tulong niyan. Kasi kung tutuusin mga ka-aksyon, ano bang problema ng DepEd ngayon? Di ba? Di ba? Ang laki ng problema ng DepEd ngayon. Oo, di ba? Huling-huli na ho tayo. Bagsak na po tayo sa PISA mga ka-aksyon. Anong nangyari sa DepEd Secretary na si Sara Duterte? Di ba? Ang dami nang nakikiusap na sana mag-resign na siya at magtalaga ng karapat-dapat. Yung karapat-dapat at may experience sa ganyang departamento na kayang pamumunuan ang DepEd, di ba? Tapos aanuhin ng ating mga kababayan ang na hindi gusto sa Angat Buhay, bibirahin na bibirahin. Ang laking tulong kaya ng Angat Buhay na yan, di ba? Kaya sa mga taga-suporta ni Attorney Leni Robredo na hanggang ngayon hindi ho bumibitaw, saludo po ako sa inyo. Sana po walang bibitaw mula noon hanggang sa dulo. Kapit kamay ho tayo. Maraming salamat po sa inyo. So yun lang ho, gin-share ko lang ho sa inyo para ma-update po kayo sa mga ganap-ganap ho mga ka-aksyon. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.